Amin sa himpilan A-Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi dinikta ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Mga usapin, opinyon at kaisipan ng mga kababaihan pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk, Usapang Babae. Samahan sina Pelita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng A-Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kakampi ng mga kababaihan, Pelita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. When you're walking down the street, show your feminine appeal. Even though you're wearing jeans, it's important to be real. You were born to be yourself, so no matter how you feel, if you want to impress, be the opposite sex. When he takes you for a ride, let him open you the door. When he asks you for a dance, let him lead you to. Good afternoon, everybody! Napakatag-ulan na Lunes ngayon. You can do all you can, say I am what I am, but first be a woman. At sana po walang nagkasakit sa inyong mga pamilya. Uminom tayo ng maraming tubig, lalo na ng mga vitamins ngayon. Dahil talagang hindi mo na mapagkakaila, papasok na po ang tag-ulan. At dumadating-dating na, isa-isa na sila dumarating ang mga bagyo. So sana mag-ingat tayo sa mga pag-uwi natin. At kung hindi naman kailangan na lumabas ng bahay, sa bahay na lang po tayo. At sa mga estudyante na walang pasok o nag-cancel na yung kanilang mga school, mag-ingat kayo ha. At binabati ko na yung mga students, yung mga estudyante sa International Christian Academy dahil medyo nag-cut na ng classes daw ang eskwela nila para makauwi sila ng maaga. Sila daw ay nandun pa at nakakatuwa na nakikinig daw sila sa kanilang kotse ngayon. Hello sa inyong lahat. Sana mag-ingat kayo pa uwi. At anong salon ba kayo? Doon sa Pixie Dust daw, sa May Better Living. Naku, sorry po talaga na last week lagi ko nakakalimutan kayo. Pero thank you po sa text nyo ngayong umaga. At tama-tama na sinabi ko naman na talagang papunta na ako dito. At ginigreet ko kayo, yan, isa-isayin ko pangalan nyo para makabawi naman ako. Desa, si Ren, si Julie, si Rona, at sa lahat sa inyo dyan, sorry kung di ko maalala, alam mo naman, ang edad natin ngayon, lalo na pag tag-ulan talagang medyo nakakalimutan natin. Maraming salamat sa pakikinig dyan sa salon at sana galingan niyo trabaho niyo ha. So I try to be alike when it's only self-defense. You've got. Okay, this is Pelita Peralta Uy of Usapang Babae. Nag-hello ako sa mga nanonood sa Cable Link Channel 7 at syempre sa himpilan ng DZRJ 810 AM. Sa mga nakikinig sa inyo, maraming salamat po. At syempre sa ating live streaming sa www.atrimedia.com. Ito nga, ang topic natin ngayong Monday. Ito, pumasok na sa akin ngayon ang topic daw na requested kasi ito yung nakita ko na last week. Pero ngayong Monday ay ito ang ating pag-uusapan. But dati, marami na tayong napag-usapan tungkol sa mga tinatawag na toxic, yung toxic sa work, toxic sa relationship. Pero ngayon po ay pag-uusapan natin toxic friendship, okay? Ang friendship po ay iba po yan sa mga relasyon. So, sana ang maintindihan natin na pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagkakaibigan na hindi na healthy. Pag sinabi po nating toxic, yon ay hindi na healthy, hindi na nakakabuti
para sa iyo ang isang pagkakaibigan. Okay, at sa mga gusto po na tumawag or pag gusto niyo po tumawag at pag-usapan ng inyong sitwasyon tungkol sa toxic friendship, kung kayo may kinalalaman dyan, pwede po kayo tumawag sa 412-0288 at live po tayong mag-uusap dito. At pwede rin po naman na mag-text, syempre, kung ito ba ay nararanasan ninyo, may sitwasyon pa kayo na gusto nyong mag-advise tayo dyan na pag-usapan natin, or kung meron po kayong thoughts about it, at kahit po na related sa ating topic, mag-text po kayo. At of course, pwede, open na open po ang ating programa para sa mga greetings ninyo. Kaya ang number po natin ay 0917-798-8910, 0917-798-8910, at inuulit ko ang topic natin ngayon ay tungkol sa toxic friendship. Oo, pero bago yan, mag-a-announce muna tayo ng napakagandang proyekto, para na naman sa ating mga kababayan dyan, nahatid sa inyo ng A-Try Media Broadcasting. Palagi naman po nag-iisip ang himpilan natin tungkol sa pagtutulong sa ating mga kababayan, Ito po ang tinatawag na Bloodletting Project, tinahandog ng A-Try Media Broadcasting Network sa pakikipagtulungan ng Dugong Alay Dugtong Buhay, Quezon City Government, Providence Hospital, Lung Center of the Philippines, Sterilium Sanitizer, Regional Emergency Assistance Communications Team, NCR North, Medic Aid Distributors Incorporated, at siyempre maraming salamat sa mga kaibigan nating tumulong, Liquid Gold at Aura Soap. Ang A-Try TV Bloodletting Project na gaganapin sa July 24, 2016 sa Sunday, isang Sunday po yan, mula 7 o'clock a.m. hanggang 3 o'clock p.m. sa Quezon City Hall, Catwalk. Ulitin ko po kung kailan. Ang Bloodletting Project ng A-Try TV ay gaganapin sa July 24, 2016 sa Sunday mula 7 o'clock a.m. hanggang 3 o'clock p.m. sa Quezon City Hall, Catwalk. Sa mga nais mag-donate ng dugo o mag-inquire sa gaganaping activity, maaaring tumawag lang sa 412-0288 o mag-text sa 0917-798-8910. Remember to be true to the legend like you are. All the feminine in you. And again, this is Pelita Peralta Uy, ang amiga niyo sa Usapang Babae. At syempre kasama si Chichi Espiritu Flavia. Hello, Chi! Magandang hapon lahat ng nakikinig ng Usapang Babae. Umaulan ha. Oh, lakas ng ulan, grabe. Tignan mo naman yung attire natin. Pareho na naman tayo. Grabe talaga. And I'm so thankful na umabot talaga ako. Ay, oo. Alam ba laging ang swerte mo? Swerte nga. Alam mo, actually, thank you, Lord. Laging ganun. I know. Ako naman, di ba, ang lapit ng distance ko. Ako naman ang medyo na ipit-ipit ng konti. Ako when I thought na, my God, it's impossible, but I still tried. Sabi ko, at Yes. least I'm trying na makarating. Talaga namang nakarating ako, and thank you, Lord, for providing the way. Thank you po. Okay. At saka thank you rin po na hanggang ngayon ay magkakasama pa tayong lahat. Oo, So, okay. Anyway, at Chichi, yung Yes. topic nga pagdating ko dito ay sinabi nga, yung toxic friendship. And I Yes. want to, kasi minsan nagkakalituhan because napag-usapan natin yung ibang mga toxic na bagay. Mm. Sinasabi ko, ang pag-uusapan natin ngayon ay toxic friendship. Ibig sabihin, pagkakaibigan. Hindi po relasyon. Kasi Okay. napag-usapan na natin yan before. Okay, game? Game! O, teka, sasayaw Again, muna sa ako. gusto mag-text 0917-798-8910. Okay. Kailangan lang munang banggitin ko na ang fresh mo naman. Tingin mo fresh ako? Oh my gosh, I'm so happy. Kaya naman, teka, hindi ko na ilalakas. Hindi, gusto ko lang Yeah, thank you tumawa ng naman. tumawa. Pero Okay, ganda mo nga. Talaga, haras nga ako. Pagkaras nga Haras ako. pa? O sana araw-araw haras Hindi, tayo. haras ako because suddenly I have to change my schedule. Oo Kasi nga. I wanted to come here. Para umabot. Para umabot ako. Kahit naman di nga ako nakaayos. Oh. Jeez! Okay, anyway. Let's talk about the toxic friendship. Ayun, maganda friendship yan, yung pinupuri ka. Maganda yan. Ay, oo nga. Magpurian. Maganda, magpuri yan. Pag magkakaibigan, puro-puri. Okay, Correct. anyway,
sa akin, okay, mag-ano tayo, ano sa atin ang toxic Sige, I'll friendship? listen to that. Para ma-start natin. No? Ako, ang toxic friendship sa akin talaga, yung hindi na nakakabuti sa'yo. Okay. When you already feel that it's already becoming a burden, or it's hurting you, or it's making you feel bad about yourself, then there's something wrong with the friendship. Iba kasi ang tinatawag na trials of friendship, ha? Mm-mm. Iba yun. Pero if consistently, it's becoming like a burden to you already, it's not good for you, it's affecting everything in your life, then it's not friendship in the first place. Toxic Yan ang- na siya. So sa akin kasi pag naano mo na ang isang pagkakaibigan na toxic, for me, there's no friendship from the start. Okay. Yun ang stand ko na doon talaga. Ako naman, feeling ko baka naman sa extra closeness nyo, Oo. naging masyado ng komportable sa isa't isa, na hindi alam nung friend mo na nakakasakal na siya. Na-abusive na. Correct. Or ano rin yan sa akin, ang toxic friendship is kind of friendship na hindi ka na komportable. Oo, yung anything na parang iba na. Oo. Oo, kasi ang friendship kasi you should be very comfortable. Oo. I think if we have one blessing in our life talaga na nakakatulong sa atin, friends talaga. Oo Kasi naman. kahit anong mangyari sa buhay mo, Mm-mm. totoo may mga bagay na minsan, okay, let's face it, it's the truth. There are times hindi ka makalapit sa pamilya mo. Hindi mo ma-open up Yes. the way you can open it up to your friends. May mga bagay na gusto mo sa friends lang. Oo, talaga ang friend, laging it's a common denominator Oo. na lalapitan mo if you need something. Parang 'di ba, pasok ko lang like kami ni Miss Pelita Peralta uy dito. You know, after show minsan 'di ba yung pare unwind tayo Oo, sandali. na napakabihira pa naman. Oo, yun, nakakatuwa yung may ganun ka, 'di ba? Syempre Oo. gusto mo rin man kasama ang husband mo, ang husband Oo. natin. Pero may time na gusto Na natin talaga, ako I lang. mean, that's the reason nga siguro, that's why everybody may friend. Of course. Diba? Kasi it's important part of our life. And I believe that friends are blessings talaga. But, Oo. eto na Yun nga Dahil yun. may Pag nag-suggest ng toxic friendship, then it only shows it exists. pagka may mga complications na, then it becomes Oo, toxic. kaya pag-uusapan nun natin yan kung gusto nyo pong magbigay ng situations nyo Sige. para mas malinaw sa ating usapan. At mabayaw natin, di ba? Ulitin ko, 0917-798-8910. Uy, anyway, nag-greet na ako kanina ng iba. Pero naku, Diyos ko, baka patayin ako nito. Carmela Honrado, hello, nakikinig sila sa Happy kanilang birthday! At sa lahat ng taga Kaka-birthday lang niya. Star something the company name? Star Oo. placement, ganyan. Oo. More power! More mabuhay. power, Carmela. And of course, say hi to Eric. Tito Vic Honrado. No, Tito At Vic. Tito Vic Enriga. I'm sorry, sir. Oh my God, baka patayin ako. Eric Honrado. Oo. At sa lahat ng staff mo, Carmela, thank you for listening. O may toxic friendship ba kayo dyan? O yung mga staff ni Carmela, wag niyo pag-usapan ng toxic bosses, nandyan sila. At saka yung mga staff mo, Carmela, tawag na! Oo. Anyway, sige. Let's continue with that. Talagang ginawa Oo. mga dating Ako natin. nga, na-premise ko na, when it becomes, if it's called a toxic friendship, then for me, baka hindi talaga may friendship from the start. So, pwedeng wala. Pwede. Kasi ang pagsabi mo toxic friendship, hindi nakakabuti sa'yo. And ang friend, ang unang iniisip is your welfare, is your, ang tag dito, yung maganda para sa'yo. So, mamaya mabigyan tayong examples niyan. Oo. O anyway, ang masisipag nating patroller, bumagyo man at bumagyo o umara, umuulan man o wala, etos po si Jojo Sikat magbibigay ng report. Hello, Mr. Jojo Sikat. Yes. Yes, sir. Tanga itong si Senadora Laila Diliba na posibleng pakontempa ang sino mang resource person, particular na itong PFP, kung i-establish ang pagdinig ng Senado sa serya ng pamamaslang sa mga sangkot sa illegal na droga. Sinabi ni Delima sa sinagawang press conference kanina na nasa mga pulis na kung huwag silang dumalo sa pagdidig na kanya ipatatawag, subalit dapat tanda sila sa anumang kahinat na nito. Aniya ng Senadora, may kapangyarihan ang Senado na ipakontempa ang sinumang patuloy na baliwalain ng imbistasyon ng kanilang pagdilig.
Ginawa ni Dilim itong pahayag matapos na ipagtanggol ni Solicitor General Jose Calida ang pamunuan ng PNP na huwag matakot sa investigasyon ng Senado. Kasabay nito, nagtataka naman ang senadora sa ginawang pagtatanggol ni Calida samantalang wala pa itong inahawakang kaso ukol dito. Hindi naman nagbigay ng komentos itong si De Lima kung may basbas nga ng palasyo itong ginawang pahayag ni Calida. Ito, si Jojo Sikat para sa DCRJ 8 na A-Tri-Media ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po, Mr. Jojo Sikat. Ayan, kahit umuulan, sikat na sikat si Jojo Sikat. Pagsisipag. Sipag, oo. Oh, anyway, sige tuloy natin. As I've said nga kanina, if it's not good for you anymore, It's not healthy. baka for me kasi, ganun ako mag-isip, na kung lagi na lang, kasi alam mo gatong tinatawag na toxic friendship, it's a one way. Ang iniisip lang yung kabila, wala yung other party. Hindi niya Diba? kina-consider na. Pero ang ano ho dyan, na totoong kaibigan kasi, like for example, I am the type. Sometimes, di ba to show your friendship to somebody, lagi kang nandyan. Of course. Yun. But there are times, Chichi, that you should let go para rin sa welfare niya. Para matuto rin siya mag-isa. Hindi. Not like that. Ako, kunyari, I'll give you an example. If I know a friend na may ipit because of me, I will go. That's my principle in life. Oo nga. Parang di bali na magsakripisyo Yung ka. hindi ko na kailangan sabihin na I'll do this for you. But I will go. Kunyari, for example, may kaibigan ka, lagi napapagalitan ng parents because of your friendship with her too. Kung ano man ang rason. Siguro takas kayo ng Oo. takas, mga ganyan. Hindi naman dahil sa matakas. Kasi siguro may mga bagay na mas gusto ng nanay niya na or tatay niya na ito ang gawin mo. Pero dahil may ipit siya, siguro dahil, kunyari, may ginagawa kami together, na lagi kami magkasama, at ayaw niya yon pagbigyan ng parents niya because of me, gagawin ko, ako na magkukusa. Lalayo ka Ako na. na magsasabi na let's stop what we're doing now. Para na lang hindi siya maipit. That's the kind of friendship that I give. Okay. Yung hindi lang yung presence ko ang nandyan. Sometimes, I need to go in order for the person to grow. na maging mas maganda. Yung mas magandang flow niya. Oo. Na wag na siyang maipit, wag siya mahirapan. So, tulad ng ganun, kung yung parents ay nahihirapan dahil ayaw bumigay nitong anak niya kasi may ginagawa kami together, I would rather go. Ako na magkukusa nun. So, those are the kinds of friendship na masasabi mo na friendship. Mapagpaparaya ka na lang. Ako palagi. Oo. I can do that without even Thinking. Yeah, Ako without nam- thinking, without hurting, without nothing. It's Ako a naman, beautiful decision that I will do. Galing. Actually, that's very noble of you. Sakripisyo ka para sa kaibigan mo. Sa akin naman, itong toxic friendship na to, probably lang naman, na maaring nagiging toxic kasi sobrang close kayo. Oo. Or baka naman sobrang concerned niya nung friend mo sa'yo na minsan hindi ka na natutuwa. Sa'yo, I think ang toxic sa'yo yung nasusuffocate ka, no? Oo. Kasi ganun yung tema, no ba? Oo. Ganun yung nakikita ko sa'yo, parang pag nasusuffocate Very situational ka na ako, oo. O pag nasusuffocate ka, natotoxic ka. Oo. Oo. Anyway, magbe-break muna tayo dahil nagsasign ng mga bago. Ang ating mga poging tech sa likod na pinamumunuan ni Jim na laging naka-ponytail, kaya naka-ponytail na rin tayo, Chichi, dahil sa kanya. Nakakahiya naman kay Chip, hindi pa ako Nahawa mag-ponytail. naman tayo. O anyway, ang oras po natin ay 2:20 p.m. na po. Mga usapin, opinyon at kaisipan ng mga kababaihan pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk Usapang Babae. Samahan sina Pelita Peralta Uy at Chichi Espiritu Clavier alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Media Pro Incorporated. This is 8 TV. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapagama natin kasama ang Bayo Jessic po. Tayo, Jessic, na. Mrs. Bayo Jessic po. Bayo Jessic, ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan.
balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by Tri-Media Pro Incorporated. Kakampi ng mga kababaihan, Pelita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. Friendship, no? So, eto, sige magbasa na tayo ng text, baka maubusan tayo ng oras, baka kasi may mga sitwasyon sila na gusto ng pag-usapan. Ang isa lang na habang pine-prepare nila yung mga text natin, isa lang na pinakamaano dyan na ingatan ninyo, may mga friendship na nag-e-enjoy kayo, ha? Yung talagang ang saya-saya na parang okay. Pero alam nyo kung medyo, ito sabihin ko ng diretso, kung kayo ay binibigyan ng bisyo, ha? Kung yung friendship na yon ay ang common denominator ay tungkol sa masamang bisyo. Yan yung mga bawal na gamot na ganyan, ha? Kasi yan, alam mo mga ganyan na nasa, yung parang samahan na meron silang mga, anuhin ko na, yung talagang mga drugs. They're always together, almost 24 hours, and they thought their friendship is so solid. No, it is not solid. Nagiging solid yan dahil sa drugs, ha? So, pag ang kaibigan nyo ay inaalok na kayo ng masasamang gamot, no? Yung mga tipong mga bagay na hindi makakabuti sa'yo, tulad ng pag-iinom na wala na lang ginawa, painumin ka ng painumin, yung wala nang pakialam kahit na ang health mo ay bumabagsak, alam naman nila na bawal, ay pinipilit ka pa. Yan po ay kasama sa akin na pagiging toxic because it's not good for you. So, ingat tayo sa ating mga nakakasama, ha? Okay, anyway, eto na po ang text ni Camille of Montalban. Good afternoon po sa Usapang Babae. May share po ako. May share daw siya. Buti. At hihingi ng payo. May best friend po ako at sobrang turingan namin ay magkapatid na talaga. Pero nagbago siya nang magkaroon siya ng boyfriend. Nakakatampo lang dahil nangako kaming dalawa na kapag nagkaroon kami ng love life, ay dapat walang magbago. Pero nung nagkaroon siya, halos di na kami nagkikita tulad ng dati. Paano po kaya mababalik ang samahan namin magkaibigan? Namimiss ko na kasi ang BFF ko po. Salamat at God. It happens. Chichi, anong sa tingin mo doon? Alam mo, nagiging common problem dyan ng friendship. Lalo na yung very close friend. Tapos na unang nagkaroon, hindi Oh, sabay. Buti pa nga ang lalaki, balancing yan na talagang pagdating sa barkadahan, hindi mo talaga magalaw ang Correct. time nila. Oo, but ang babae, Ang babae, kumikling. kumikling. Siguro, kung ako tatanungin mo, anong name niya? Si Camille? Camille, parang konting intindi lang kasi siguro Oo. nagka-relationship, medyo na-involved din siya. But still, tama ka rin naman, hindi naman Nakakatampo rin naman. Oo, hindi naman porket nagka-boyfriend, kinalimutan ka na. Siguro talk to your best friend na, hoy, at di ba among friends, kaya mo sabihin yan eh. Pero Camille, tingnan mo rin, kasi nga toxic friendship pinag-uusapan. Tingnan mo nga kung i-analyze mo, yung pangkaibigan mong yan ay nandyan lamang kapag kailangan ka. Oo, baba O, tingnan mo nag-away. rin yun, di ba? Kasi baka naman from the start, laging ikaw ang parang baga nandyan lang siya when she needs something from you. Oo. So, tingnan mo kung worth it ba siya o hindi. Pero kung napakaganda naman ng samahan ninyo, napakaganda ng pagpakikitunguhan nyo sa isa't isa, di ba? It's a fair friendship. At na-in love lang kaibigan mo, intindihin mo na lang. Exactly. Pero alam Intindihin mo, mo na lang. meron akong parang feeling ko na kasama sa hinanakit niya. So parang nawala na nga ng Oras. time sa Oo, kanya si oras. best friend. Baka naman kasi ang nangyari din, alam mo yung kukontak sa kanya pag nag-away. Yun na nga. Sasama sa kanya pag wala silang lakad ni boyfriend. Buti nga kung gano'n na wala silang lahat ng boyfriend, pero apparently, sinasabi niya, halos di na sila nagkikita. Talagang parang o diyan ka na lang dahil di na kita kailangan. Okay. Camille, I think yun ang nafe-feel ni Camille. No? Yung Oo. parang nagka-boyfriend ka, di mo na ako kailangan, tapos ngayon parang nilagay mo na lang ako sa cabinet. correct. Hintayin ko na lang Kung kailan mo bugsan. Oo, kung kailan mo na lang gusto. Katampo rin naman yan, Camille, pero konting intindi na lang. Pero ako ganun, I mean tayo mga babae, di ba?
minsan yung mga close friends mo pag nagka-love life, minsan medyo nakakapanibago. Kasi dati lagi kayong magkasama at bigla siyang nag-iba. Pero ako nga, sinasabi ko sa'yo, I'm the kind of friend kasi na I will sacrifice for my friends. So pag nakita ko na parang, ayoko naman na, ayun, sinasabi ko, ayokong maiipit siya because of me na parang, dahil wala akong sasabihin ko, wala ka ng oras sa akin, chu. So, ano mangyayari sa kanya? Away. May ipit siya. In So, between. ako pag gano'n, hindi talaga ako Oo. taong pang-iipit. So, Camille, intindihin mo na lang ng konti. Kahabaan pa. Oo, habaan mo na lang. Tapos alam mo, minsan, baka nakakalimutan niya kasi nga in love ang lola mo, no? In love si girl. So, siguro minsan In lang. love, Habs. Kasi pag in love talaga ang tao, ang color niyan at ang nakikita niya, puro yung tao. Correct. So, baka naman minsan pwede mo rin siya text, girl, ano ba, miss na kita. You do that na lang kami. Rekindle the friendship kung medyo Oo, nakalimutan pa. ikaw naman ang alam ang sitwasyon nangyayari at ang kaibigan mo yung nasa cloud nine. So, Yes. ikaw na mga musta. Okay, from Sarah of Navaliches. Hi, Miss Parita. Sa akin naman, yung best friend ko, hindi ko alam kung bakit. Nagbago yung ugali niya, naging palainom. At pag may kaaway at nalaman ng magulang niya, ako ang hinaharap. Tama po ba na pinagtatanggol ko siya kahit na gusto ko siyang komprontahin na mali ng ginagawa niya? Darling, hindi na tama yan pagtuloy-tuloy, ha? Kasi merong mga kaibigan na minsan like umamin tayo, Chi. May mga pagkakataon, lalo na ng ating kabataan, yung, uy, lusot mo naman ako sa nanay ko. Kasi hindi mo ma-explain. So, you need Yes. somebody, a friend who will rescue you. Oo. Diba? Kasi parang, anong sasabihin ko sa nanay ko? Sabi ko, dito ako pupunta. Kunyari, sabi ko sa nanay ko, mag-grocery ako, bigla kang napapunta sa barkadahan. Correct. So, may time na pinalulusot mo. Nagpapasalo tayo. Pero itong kanyang kalagayan, ay parang ito masakit yata sa sitwasyon, ano? Because laging umiinom yung friend niya. Yes. At So, it's not even good for your friend. So, you do something about it. But I'm not saying sumbong mo sa parents because baka naman lumaki ang problem. correct. Siguro ikaw mismo, go to her, confront her, and just tell her, you better stop. Or else, if you won't, and if you want to continue with your drinking, don't use me. Nafe-feel ko pa dun sa letter, sa text niya. May Oo. hinanakit siya na parang nagagamit siya. Nagagamit talaga. Oo. Being Di ba used. sabi niya yung parang pag pinagagalitan ng magulang sa kanya, ibinubunto ng galit. Oo. Unfair. Being used talaga. Oo. Kasi parang ikaw ang hinaharap. Tama, di ba? Kung totoong kaibigan ka, Kung confront her. kaibigan ka, confront her and just tell her straight. Ako na lang, pag-usapan ko sarili ko, kung yan ang sitwasyon ko, sasabihin ko sa kanya, O, tumigil Chichi, ako yan. ka. O, Ikaw, pagalitan mo Chichi, ako. tumigil ka sa Oo. ginagawa mo. Gusto mo mag-iinom, wag mo ako sali. Ay, alam mo, ginaganyan mo nga ako. Ginagawa naman talaga kita. Pero hindi drinking ang usapan. Oo. Lahat ng klase. But Oo. I usually tell you Pag straight. nakikita mo ng loko-loko na ako, Pag tumigil Chichi, ka. you shape up. Kasi kung hindi, alis ako. Bahala ka. Bumalik ka na lang pag matino ka na. Di ba ganyan ako? Pag kasi po, tracing back sa mga ngayon lang nag-tune in o bago lang, magkaibigan po kasi kami ni Pilita since prep. Oo, si Ayan. Chichi talagang lagi may ugali yung parang kailangan mo munang Ligalig. ilabi. Kaya sabi ko, Chichi, alis ako. Bahala ka muna sa buhay mo dahil ayoko yung ginagawa mo. Yeah. Diba? Bumalik ka na lang If you're such pag ready ka pa. If you're such good friends, matatanggap niyo yun sa isa't isa. Yeah, and usually I will say, I don't want to see you like that. Diba? Hindi ko kakayaning makita kang ganyan. Even on small things, like when you find something wrong with me at natapik mo ko, pag mali ako, uy, sorry. Oo, Di ba may ganun eh. Oo. So I think kung magkaibigan talaga kayo, masasabi mo sa kanya na hindi ka At komportable ang importante umiinom lang siya. naman, ito, lahat na lang, ang importante, kapag ikaw you made a stand about your certain principles in life, huwag mo isasara yung door. Ginagawa mo yun kasi para sa kabutihan Ng friend ng mo. friend mo. So, the door will always be open. Hindi yung pag ginawa mo, ay, ikaw, ganyan ka, alis na ako. Hindi ibig sabihin no, na sinasara mo yung door. Mhm. You're just letting her realize kung ano yung tama. Mm-mm. You're just Tsaka gusto letting, mong you're mapabuti. sacrificing for her in a way na sa pag-alis mo. Kung ano man yung reason ng pag-alis mo muna doon, dapat nakabukas yung pinto kasi you don't want to destroy it naman. Gusto mo in the mapabuti first ang place. friend mo. Oo. O eto from Melissa of Quezon City. Hi, Melissa. Good afternoon po. Kung nagbago man ang best friend mo, naku, sinasagot na niya yung ibang Tanong niya. Hindi, yung tinext kanina, nagre-react na siya. Good afternoon po, kung nagbago man ang best friend mo, intindihin mo na lang siguro kasi may pinagdadaan ng problema yan. Salamat po.
Oh, yun. Tama, Melissa. Thank you naman na taga-advise ka rin. Actually, malamang. Tama yan, Melissa. Sinasabi nga niya, kung nagbago man ng best friend, siguro yung pinag-uusapan niyo kanina. Oo. Oo. Pero pinagdadaanan. Thank you for sharing your insight, Melissa. Oo. Pero di ba, Melissa, napaka-importante. You're just there. Tsaka iniintindi Oo. nyo. Alam mo lang sa friend. Alam mo, lagi nyo napapaalam sa friend. I'm just here. Nandito lang ako. Di ba? Sige, go ahead and what you Oo. want. Ganon. Tapos ba, nandito lang ako. Pag bumalik ka, pag kailangan natin mag-usap, nandito lang ako. Ganon. Okay, from Finn. Finn ba? Yeah. Finn of Manila. Chichi, ano? Kung nawalan ng respeto ang best friend mo sa'yo at lagi kayong nag-aaway, oo, siguro sa dami ng problema na yan. Pero kung lumalan na, time mo rin para magdesisyon kung ipagpapatuloy nyo pa ang pagkakaibigan ninyo o magkaibigan na lang kayo pero wala na yung dating closeness nyo. Salamat po. God bless. Yung, alam, lahat ng magkakaibigan, I think, Papahinga na. lahat ng mga nagiging close, may time talaga may misunderstanding. Hindi naman pwedeng all the way of your friendship ay laging maganda. Nothing is perfect talaga. Oo, hindi ganun. Ayun nga lang, pero kung lagi na nag-aaway, pero may mabigat na away talaga. Siguro, Alam mo kung anong tatamaan? ano? Na parang hindi na talaga mabalik kagad yung closeness. Trust. Probably. Anything betrayal. Correct. When you feel I have to betrayed, agree. diba? Mm-mm. I think yun lang ang masasabi ko na pwede nang medyo meron ka ng wall pag betrayal ang nangyari. 'Di ba? Yung mga problemang nagbaliw-baliwan lang, 'di ba? Sira, nagloka-loka. Oo, nagkakalokahan lang na in love ganyan. Ang dali nga, Pero halos hindi nawawalan friendship doon. Pero kung nang traidor ka, Pero betrayal, yan yun. Because tinamaan ang trust. yeah. And sa friendship, napaka-importante ng trust. Sige, last text na basahan natin. Usap muna tayo ulit. Oh, correct. Babalik tayo ulit sa Yes. text natin. Okay, game. Okay, from Honey of Malabon City. Good afternoon po. May best friend din ako, pero ang laki ng ipinagbago niya nang malaman niyang yung crush niya ay nanliligaw sa akin. Ang kaso, nagkagusto rin kasi ako sa crush niya na nanligaw sa akin. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Salamat po. Naku, puso-puso na yan. Ikaw yan, Miss Melita. Okay, ang sitwasyon mo, sa-summarize ko, Honey pa naman ang pangalan mo. Hello, Honey. I think, alam mo, napakahirap niyan. Kasi, Puso-puso yan. ang hirap kasi ganito. Kaya nga friendship talaga two-way eh. Katulad yan, o crush ng kaibigan mo. Yun ang sitwasyon, di ba? Eh, sa'yo nagkagusto. At type mo rin. O ngayon, paano? Ang ano niyan is yung kaibigan na isa, pag inisip niya yung sarili niya, ay magagalit siya. Pero kung ako yun nga sinasabi ko, I'm the kind of friend who will make it easy for the person. Hindi ako magagalit. Sabihin ko, my gosh, kung type mo, sige na. Pero siguro, I'll open up na, dahil medyo crush ko siya. Na-hurt naman ako. Oo, medyo kahit papano, ay nasemplang ako doon. Huwag mo naman expect na pag magkasama kayo, ay nandun ako. At okay ako. Until later na okay na ako. Oo. I'll be frank na lang. Oo. Pero siguro, I'm the type who will just say, ay, ako yung kabilang side, Oo. Siguro kung kaibigan talaga, yun ang sasabihin. Sige, kung type mo, hindi naman ako niligawan yan, type ko lang siya. Pero correct. Pero yung naintindihan ko si Honey, ha? Ang hirap. Oo. Ang hirap. Ito nangyari din. Ay, hindi. Lagi namang tayo yung ginusto. Ay, yun nga, parang si Honey. Oo. Pero ako kasi, kung di ko naman talaga type yung guy from the... Pero ako kasi, so far, I'm so thankful. Wala akong natapakang ganun. Oo. Kasi kapag kunyari, sabihin na nung guy, alam ko, type na type ng kaibigan ko. Meron kasing crush na crush lang eh. Tapos na Pero meron talaga na talagang super na head over heels dun sa guy. Kapag medyo na-feel ko na nagkakagusto sa akin or gan, sinisemplang ko na. Kasi bago ka magkagusto sa lalaking yun, In-entertain mo rin na-entertain mo na. So, huwag mo na-entertain. So, pag medyo nararamdaman ko, sinasabi Ganito ko lang na, yan, di ba, Pilita? tigilan mo ako kasi type ko si ganyan. Di ba? Paninimbang lamang yan eh. Alam mong type na type ng best friend mo, nanliligaw sa'yo, na type mo, parang ang hirap din pumili. Oo. Eh, lalo na kung type mo, sasayang. Yung feelings ba ng best friend ko ang iisipin ko o yung si guy? Ang problema, i-sacrifice man niya na wag niyang sagutin yung guy.
hindi rin naman pupunta doon sa friend niya yung guy kasi hindi type. Hindi, kasi iba yung naging ex. Yes. Iba yung niligawan muna siya tapos ikaw. Pero ito kasi walang nangyaring ganon. Baga ikaw ang first choice nung guy. Nagkataon lang crush nung friend mo. That's a dilemma, honey babe ha. Intindihan na lang. Doon naman ako sasabi ko, mahabang pang-uunawa naman ang kailangan niya. But that's why nga, alam mo, napaka-importante sa friendship talaga. Pag sa friendship kasi, it will last and it's noble friendship. Kapag both of you will think about the other person first. Pag both ways ganon, yung katulad niyan, iniisip ni Honey, naku, masasaktan ko nyari, si Chichi. Paano ba to? Nagsastruggle siya. Ibig sabihin, iniisip niya yung best friend niya. Oo. Di ba napakaganda na iniisip niya? Ngayon, Yes. kung two-way yan, nagganon din ang thinking nung kaibigan niya sa kabila na may crush doon sa friend niya. Yun din sa tingin ko, yun ang mangyayari. Correct. Iisipin niya yung kalagayan ni Honey over her own. So, Oo. pwedeng mangyari niyan later on, isasabihin na ng friend niya, Honey, ano ka ba? Wag mo naman pakawalan. Ang cute-cute nga niya. Oo. Baka siya pa magsabi. Pero alam mo, ang cute naman ni Honey kasi alam mo, love Very niya yung sweet. best friend niya. Kino-consider niya yung feelings. And very, ano yan, makikita mo yung friendship. Oo. Medyo ano siya, hindi yung mga, hindi ka niligawan ako. Pero kaya lang talaga, na-in love siya dun sa crush talaga. Wala na tayong magagawa. Pag puso na kalaban, mahirap kalabanin niya. Oo. O, tapos isa pang ano, ako sa toxic sa pagkakaibigan. Yung lagi na lang iisipin niya na parang pag may kailangan siya, dapat nandun ka. At pag hindi mo nagawa, galit. Naman. Alam mo, ang bigat nun. Oo. Ang bigat nun, yung parang, May expectation sa'yo? yung, hindi na ako pwedeng humindi. Kailangan na lang lahat. Oo. Yung parang ganito, sa dami mong ginawa, kundari, 10 things na ginawa mo for the person. Isang beses ka lang na Sumablay. sumablay o hindi ka pwede na may valid reason ka. Tapos magagalit. That is toxic. At saka like, yung katulad That is natin. one way. Katulad natin, may pamilyado tayo mga tao. Oo. Kahit na ako'y mamatay at sumama ang loob ko ngayon, kung nasa pamilya mo na ikaw, hindi kita pipilitin, diba na? Oo. Samahan mo ko, samahan ang loob ko. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo, no, sa mga kaibigan ko. Oo, because we understand. I'm the type na hindi talaga mabilis makaalis. Correct. I can if I want to. Walang pumipigil, pero my own conviction na, Yes. nasasabihin ko, di ba, minsan, gee, Mas bahay na ako hindi ko eh. talaga pwede umalis kasi si Justin mag-isa. Yes. Iba naman ako. Kahit gusto ko na, Oo. kahit ibang friend gusto ko samahan, Oo. kung may slight fever yung anak ko, hindi rin Oo. talaga ako Unless pupunta. lang talaga. Unless lang. Katulad ng mga panahon, I think alam mo to. Yung talagang todo ang problema mo. Na kahit 10:30 p.m. Excuse me, may time 12:30. Oo. Naalala mo yan? Nangyayari sa atin yun. Kasi alam ko naman, if you will text and But say, we were younger. kasi sinabi mong, Life and death. sabi mo, life and death, kailangan ko nakausap. Please, Puntahan mo puntahan ko. mo ako. Ah. Yun, alam ko na ibig sabihin. No? You Life have and to be death there. talaga. Kasi hindi At kita parang feeling ko, gagambalain ng oo, 12:30. at parang feeling ko, there are things you can tell me siguro na you cannot tell Other friends. other friends that you have there. Yes, katawa. Pupunta talaga ako, di ba? Alam mo yun? Umabot ako 12 yata. Ako Hindi. takbo. 12:30 tayo nag-meet. I told you at 11:30 na 11:30, kailangan I talaga. needed to stand up and go. But you know what? Even if you were not able to make it, of course I'd understand. Yeah, but yun na nga. Kasi both ways nag-iintindihan. But I understand you. That's why tumayo ako kahit ang layo ng bahay ko just to be with Kasi you. alam mo, hindi ka OA yan yung Oo. sasabihin ko. Wala naman ako kaibigan na magte-text ng gano'n na puntahan mo ako ng gano'ng oras. Kasi manawim lang, di ba? Ibig sabihin nun, importante. Yes. Okay, anyway, natatuloy ako sa incident na yun, naalala ko. Okay, anyway, magbe-break po muna kami. Ang oras po natin ay 2:40 p.m. na po. Mga usapin, opinyon at kaisipan ng mga kababaihan pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk, Usapang Babae. Samahan sina Perida Beralta Uy at Chichi Espiritu Flavier alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Media Pro Incorporated. This is 8 TV. G'day, I'm Buat Explorer from Davao City.
Did you know that the rainy season also ushers in the season of the mosquitoes? Stagnant water brought by constant LPAs or low pressure areas provide a perfect breeding ground for Calicidae or Lamok. 5, 6, 7, piss. Mapicon, what is your emergency? Who's there? Kim Atienza po para sa Mapicon. Ligtas na po kayo. Para sa problema sa daga, ipis, anay at lamok, tawagan ng Mapicon. Mantikang makapit, mag-dishwashing na Zuli! Dasuli! I found one! Kalsebo, pati lansa I love it, sulit pa yan Pagdas, space o doble up Ang lalim ng hugasan That's the way, Dasuli I found the one That's the way, Dasuli I found the one Todo linis, presyong sulit Das Heart to Heart. Mga usaping mula sa puso, para sa puso. Tatalakay sa mga problema ng ating puso. Sasamahan kayo gabi-gabi handang dumamay. Ano man ang inyong hinaing sa pag-ibig. Heart to Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito lang sa HRI TV. Hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network. Mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. At nagbabalik po ang usapang babae at possibly taparato ay nakasama pa rin si Chicha Spirit of Lavier. Narinig mo ako? Of course. Parang hindi ko marinig yung voice ko. Akala ko nawala. Loud and O anyway, clear. pinag-uusapan nga namin ang tungkol sa mga toxic friendship, pagkakaibigan po pinag-uusapan. At medyo nagtatawanan kami ni Chichi sa break time dahil naalala na naman namin. Yung mga kalukaritan days. Oh, yung mga bigla niya ako yung text, di ba? Ah, katawa yun. Na, alam mo, pinaka-ano pa dyan, alam mo sa friendship. Oo. We have this code of hindi natin pwede i-share No. ang problema ng iba. That's one thing na tingnan nyo sa friendship, ha? Hindi pwede na kunyari kung anong inopen up sa'yo ng kaibigan mo, ay pwede mong i-share sa iba. Correct. Oo. Kaya ako nagpapasalamat na lang sa pamilya ko because minsan, katulad nun, yung minsan uuwi tayong 4 a.m. Yes. There were things happened. Kaya tayo minsan nakakauwi ng gano'n. Yes. Hindi mo maiwan ang kaibigan mo sa kalagayan Kasi na naglulupasay, di ba? Pero, hindi mo masabi. Oo. Kasi it's something, lalo na kung private life, personal life, or whatever that Na is. kahit kay Stanley, ayaw mong Oo, i-share. because for me, ayoko na may masabi. Problema ni Joy yun. Oo, Example. na bakit ko kailangan sabihin ang buhay ng isang tao? Sa'yo sinabi magkaibigan. Oo. So, minsan, alam mo, minsan pagdating sa pagkakaibigan, ikay nasasabi. Correct. Yung naga-grounded. Kalalo na lang high school ako. Ilang beses ako na-grounded dahil sa kaibigan. Kasi Suzette, are you there? Relative ng Spain. Ako ha. Lana. Sila Meg. Irene, dahil sa kanila. Alam mo, nakakatawa. Dahil sa kanila ako, napupunta sa principal's office. Dahil sa kanila, ako'y nag-grounded. Pero hindi ko sasabing mali. I just need to be with them or to defend them. Kasi kailangan kanila. At kaya Yes. mo naman ibigay whether mapahama ka o hindi. Wala kang trouble ko, ha? Hindi ko trouble. Hindi, yung Trouble nakakatawa. ng iba. Yung in between the break, para lang mangiti naman yung listeners, pinag-usapan namin ni Miss Pelita, may one time, may maliit kaming grupo, mga high school friends. Oo. Pag may nag-text na dyan na, Mare, I need you all at 8:30 at ganyan. Uy, aga naman ng 8:30, bayaran nyo taxi ko. Di ba one of us were like that? Para
Oo. uy, sobrang trouble na yon. Oo, trouble na Kasi ibig parang sabihin. ibig sabihin na naglayas ba tong babaeng to? Huwag mo na adjust yung oras Yes. na gusto mo. Kasi Dahil nung siya sinabi mismo, di niya- ba? nung 8:30, sinabi niya, mauna kayo. 8:30, mauna kayo dahil wala akong pambayad sa taxi. Yes. Hindi na natin tinanong kung ano yun. Yes. Takbuhan na. Yes, unahan na lang na. O, pilita mga kakayanin mo ba? Kasi baka mauna siya, walang magbayad ng taxi niya. Oo, Oo, takbo na. Yes. Oo. Pero yung unang reaction natin dun was like, aga naman, mga 9:30. Wala akong pambayad ng taxi, sabi ng friend natin. Oo. Katuwa Takbo lang. na. That's the way friendship should be. Yes. Okay, anyway, tuloy natin. Christine of Cavite. May kakilala ko, ano daw? May kakilala ako, I Okay, think. good. That's what she meant. Sige. May kakilala ako. Medyo bad influence siya sa kababata niya. At best friend pa niya. Sobrang mabait. Tuwing sinasabi daw ng best friend niya na wag daw sila pumasok sa school at mag-inom o gumala, hindi daw siya makatanggi. Kasi natatakot siyang... Natatakot Pakitaas po. siya. Ay, walang tao sa tech. Okay, anyway. I guess natatakot siyang maggalit ang friend niya sa kanya. Oo. Ay, bad na friend yun. Minsan kasi napakahirap din, no, na parang you don't want to offend anybody. Feeling ko, Palita, peer pressure ang problema niya, Oo. no? Anyway, mag-news muna tayo from James De Jesus. Hello? Hello? Hello po. Hi, Mr. James. Magandang umaga, magandang hapon. Isang daang sumailalim sa random drug testing ang may 100 kawani ng gobyerno sa lalawigan ng Ilocos Norte pagkaraan ng isinagawang flag raising ceremony. Kanina lamang itong umaga. Ang mga sumailalim sa drug testing ay kinabibilangan ng mga gwardya sa Ilocos Norte Provincial Jail, Provincial Security Guard at mga lalaking empleyado sa iba't ibang tanggapan na mula kay Bes Yazon, Human Resources Management Officer. Unang batch pa lamang ito sa isinasailalim ng naturang test at isusunod na rin ang mga babaeng empleyado sa mga darating na araw. Bago pa man ay pinag-utos na ni Governor Amy Marcos ang pagsasagawa ng random drug testing sa mga empleyado ng probinsya upang matukoy kung sino sa kanila ang gumagamit ng illegal na droga. Ito si James Jesus para sa DZRJ 810 Time Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat to Mr. James De Jesus. Papalakpakan ko yan. Yes, he That's a very deserves good it. news. Alam nyo, ano talaga, nakakatuwa yan, no? Yung mga biglang random checking ng drugs sa ating mga namumuno sa pamahalaan. Napakaganda, 'di ba? Kasi importante na talagang malilinis kayo, ha? So, sige ho, bantayan nyo pa ho dyan sa aking mga Tapos patroller. palitan nyo na lang sa amin. Ano kami ng mga pangalan. Think about it, no? We can we can know the names in advance kasi sa kanila. Correct. O yun, ito na nga, mabalik tayo. Oo. Ay, parang feeling ko hindi maganda masyado yung friendship nila kasi nang peer pressure yung Peer barkada. pressure yun. Oo. Oo. Naman, no, kung yung sinasabi mo kaibigan na parang nagagalit pag di ka sumama sa inom at gala. Upcut ng klase. Yan ang sinasabi ko kanina, ha? Anything na makikita mo kung hindi nakakabuti sa'yo ay pinupush ka ng pinupush. Na parang galit pa sila dahil ginagawa mong tama, you better let go. This one, ako hindi ko na ano yan. Oo. You let go of that friend. Negative masyado. He's not a friend to you. Let go of your friend. Can you imagine, pinapakat ka ng classes, pinaiinom ka, gagala, tapos magagalit, tatakutin ka pag di ka na sumama, pag hindi ka sasama, magagalit sa'yo. My God, by all means, let this person go. Alam mo, konting example lang, no? Ako yung nagpatapos ng kolehiyo Oo, 2 weeks oo, ago. oo. Tinatanong ko naman at very open sila, yung parang nagagantong bisyo kayo, sila. Oo. Okay, ganito, nagaganito kayo, sila. Talaga, buti hindi kayo pinipilit. Wala daw pressure sa kanila yon. Oo, And they're oo. still together. Yun ang maganda. Pero you have to remember, ha, minsan kung sinong kasama mo ay pwedeng maisip ng tao ganun ka. I'm not saying na importante reputasyon Oo. over friends. Pero kung minsan pagkakasama-sama mo, lalo ng drugs, I will tell you, Yes. if you have people na nagda-drugs na kasama, kahit sabihin mong hindi naman nila ako inaalok o hindi ka naman pine-pressure, my goodness, you are still part of the drug group. Baka maadampot Yes, ka ni yes. Duterte. Ako ganyan sa mga kaibigan ko, talagang pinaprangka ko sila na pag alam ko na medyo ang kasakasama nito ay
Okay pa nga sana yung isa tumitikim. At ang grupo nyo ay mas marami kayong hindi nagda-drugs. Oo. Ibig sabihin nun, dinadala nyo tong kaibigan nyo sa inyo. Pero kung ikaw ang sumasama sa grupo ng puro nagda-drugs, darling, there's something wrong while you are there. So you better leave. At saka baka eventually mahawa ka. Mahahawa ka. At di lang yun. Tapos magagalit ka kapag binyagang ka na. Hindi, yung grupong yan, addict eh. Tapos pag sinabing ikaw nagda-drugs, magagalit ka. Sumasama ka sa grupong Alam yun mo, eh. like ngayon, Diba? Pelita, Oo. di ba, andyan na si Presidente Duterte. Baka pag nagkadamputan, masali ka kahit di ka nagda-drugs, di ba? At pag mo sabihin na hindi ako kasama ka eh. Tapos pag na-chismis ka na nagda-drugs ka, ikaw pa ang galit. Kasama mo, addicts eh. Ba't ka nandyan, di ba? But anyway, eto na lang, girly of Pasig, may best friend ako. Akala ko talaga best friend ko siya. Yung pala kung ano-ano pala sinasabi niya sa akin kapag hindi kami magkasama, backbiting naman ito. Saksakan po! Backbiting. Oh, nag-sorry naman siya nang malaman ko ang ginagawa niya at dahil doon nasira ang pagkakaibigan namin. At ngayon, bumabalik siya at sinasabing kung pwede ko pa rin daw siyang maging best friend. Tatanggapin ko pa rin po ba siya kahit na mali ang ginawa niya sa akin dati. Okay, in any form of relationship, it's a learning process, hindi ba? Yeah. May mga pagkakataon talaga na we cannot be perfect to our friend. Katulad niya, masakit 'yon na backbite siya. Trust yun. At na break yung trust niya. Pero alam mo kasi, iba naman yung sinasabing every time this person is doing it. Yung ine-enjoy na niyan siraan ka. Pero baka naman, alam mo yung parang tinatawag na at that moment, tatanga-tanga siya na hindi niya naisip. Diba? Ako, okay, kami ni Chichi may time. Kapag ako may narinig, sabi ni Chichi, ganito. Ano sinabi ni Chichi? Wala akong ganon. Nasabihin ko kay Chichi, ano na naman pinagsasabi mo? Sabi ko, Nasabi ko yun? Diba? Ang maganda din sa amin dalawa, yung parang, huy, sinabi ko nga, sorry, hindi ba dapat? Oo, saya sorry. Sabi ko, hindi na misinterpret kasi. Ganyan-ganyan. Tapos parang, after that, wala. Totoo. Diba? Because what's important is I said, yes, oo, sinabi ko. Oo. Bakit anong sabi niya? Oh, tama. Na-misinterpret kasi ng pinagsabihan ko. Tsaka after that naman, naging careful. Correct, Diba? correct. Kasi pag hindi ka rin naman nagsalita, na kunya, naririnig mo na yung friend mo, may mga sinasabi na parang na-exaggerate, nami-misinterpret, or merong ibang insinuation sa iba, at hindi mo naman siya tinanong at tinayaan mo lang, tapos pumuputok ang butsi mo. Correct. Pwedeng matuloy-tuloy ngayon na akala niya hindi. The best thing to do kasi is be honest, get Be honest. straight. Oo, just Oo. say it, diba? Kasi like, example ako, aamin ako eh. Magdi-deny talaga ako kahit patayin mo kung hindi ko sinabi. Ngayon, ganito na lang. Pag inulit pa ulit after confronting the person and telling the person na you be careful of what you're saying, ganyan, at ginawa pa ulit, then you have to go. Oo. Ibig sabihin, lifestyle na niyan siraan Oo. ka. Yung sinasabi nga rin niya, of course masakit yun kung nabetray siya minsan ng kaibigan niya. But since magkaibigan nga sila, give a second chance. Oh, Nagsorry naman oo. Baka hindi na ulitin. Kasi ibig sabihin nun, parang naeng-eng talaga. Naeng-eng siya. Iba naman yung iba naman kasi may ang toxic friendship, yung kaligayahan na niyang sirain ka because we have to understand, no? You have to know this. Not all people who are smiling in front of you, Are your friends? who are nice in front of you, are your friends. Really? You have to know that. Ako, alam ko na yan dati pa, not because you're nice in front of me, na parang okay tayo. It means na mabait ka. Ang basis ko is, ano ka pag nakatalikod ako? Yun, Correct. doon ko tinitingnan ng friendship. Kasi madali yung harapan eh. Lahat naman ng na-meet mong bago, maganda eh, di ba? Mabuti. Oh, yeah. So, anong difference no? Ang difference po ng friendship na tunay ay kapag ikaw ay nakatalikod na. Yes. Yon ang tingnan nyo sa isang pagkaibigan. Para alam mo ang tunay sa hindi. Talaga Diba? pumapalakpak mo isa, which is tama eh. Tama yun. Kasi minsan nalilito tayo mga tao, di ba? Ay, ano yan? Oh my God. Ano ka naman ang pinindot mo dyan? Nagkakapindot-pindutan ako. Uy, wala kang pinindot. Nakakatakot yan. Tingnan mo yung kamay mo together, ha? Natama ako ng papel. Huwag ka nga mananakot to si Gigi. Wala, gusto ko lang. O, hindi, natama ako ng papel yung mga. Aha. Anyway, again, sinasabi ko lang, kasi that's very important. Na minsan ng tao kasi, they don't know, paano ba malalaman ng true friends, diba? Paano ba ganito? Tingnan mo, pag nakatalikod ka, kunyari may mamimit ka, katulad yan, meron kang na-meet,
sasabihin ng kaibigan mo, uy, I want you to meet ganyan. Nalaman niya, nakilala mo isang tao. Kunyari, si Lana, no? Okay. Nagkataon, may nakilala ko, nakilala rin ni Lana. Mm-mm. At sasabihin ko, uy, you know what? I know Lana. Oh, she's just my best friend. Alam mo, sasabihin ng tao, ay, you're Pelita. Gaganon siya. I've been hearing nice things about you from Lana. Ay, ang sarap marinig. Anong ibig sabihin? Pag nakatalikod ako, Maganda ang yun ang importante words. sa. Pero pag harapan namin ni Lana, ang lupit na ang lupit Laitan nyo. lait sa akin. Ah. That is the kind of friendship na you have to look up. to. Ah. Ano siya pag ikaw ay nakatalikod? Hatlo pa, malalaman mo rin. Do you ever defend me when I'm not around? Correct. Di ba importante yun? Tumataas ang kilay ko. Masama tingin sa'yo, tingnan mo. Hindi, kasi may mga kaibigan, nasabihin sa'yo, ano mo kaibigan kita, ganyan-ganyan, I'm with you all Mahal the kita. way. Chu-chu-chu. Pero pag ikaw ay wala, at kaharap niya lahat ng tao who are against you, or who are killing you behind, at siya hindi kumikibo at dinadagdagan pa niya. Dahil meron siyang takot na baka masabit siya, or baka masira siya, or pwedeng may makailangan siya sa taong ito. Nakaharap niya. At pag nakitang kumakampi siya, ay baka mawalan siya ng benefits. That is not the kind of true friendship that you are looking for. Share ko yung sa isa sa friend natin that we dealt with like a few weeks ago. Oo. Di ba yung parang they are faced in a parang medyo a dilemma na parang may problema sila eh. Oo, in a certain, hindi sila yung magkaaway. Yung dalawang, remember mo yan, yung dalawang friends natin, hindi sila magkaaway. Pero may dinidesisyonan silang isang bagay. Ang sagot nung isang friend, yung friend nating isa, is parang, alam ba, sinabi niya na parang, kung ano ang decision mo, dun ako. Ano Parang na- it's so nice to hear that, di ba? Yes, yes. Remember, a week or two ago, may pinagdidiskusyonan tayo among the group. Na it doesn't, let's put it this way, bago mag-commercial, si Chichi at saka si Pilita para mas madali maintindihan ng mga kaibigan natin. Parang may dinidesisyon na halimbawa si Chichi at si Pilita na isang bagay na ganito. Ang sagot ni Pilita or ni Chichi is kung ano yung gusto mo. Oo, yun na lang. Parang Oo. yun, ang sarap marinig nun eh. Oo, that's the Oo. kind of friendship you have to look for. Hindi naman kailangan parang masyadong mabigatan. May mga signs naman. Correct. Tsaka depende kasi sa pananaw mo sa buhay. Oo. Nagkataon na siguro ako talaga, matagal na alam ko na yun. What are you behind me? Then I will judge what kind of friendship we have. Breeding din paminsan. O, sige, last na siguro, mili tayo dito. Ito, sige, greet muna natin to. Good PM, Miss Palita, pakibati naman. Belated happy birthday kay Ma'am Ruby. Happy birthday, Ma'am Last Ruby! July 7. Happy birthday, Ma'am Ruby! Oy, Misty Big Bird! Oh, Ma'am Ruby from Big Bird po. Binabati kayo ni Big Bird. At binabati ni si Ma'am Ruby ng Oh. Usapang Babae. Good afternoon po sa ating lahat, lalo na sa radio program Usapang Babae. Nagkalat na po ang mga drug addict sa ating bansa. Wala, banggit ko yung drug addict, kaya na. Bilang magulang, nararapat lamang na mabigyan natin ng mabuting payo at kinabukasan ng ating mga anak na umiwas sa mga kaibigan na hindi mabuting kasama. Mabuti na lang nagkaroon tayo ng presidenteng nauunawa ng ating katayuan bilang isang magulang na maubos sa mga drug addict upang wala na silang mabiktima pa sa mga kabataan. Tama. Amen. Yan ang sinasabi ko. Mga magulang, be aware and you should know the friends of your children, ha? Give time. Napaka-importante. Give time na makilala ninyo kung sino man ang mga kaibigan ng inyo. Wala na po kaming oras. At saka pag-ibig na yung susunod na nababasa ko eh. Oo, dahil pa namang mga text ko sa mga Ah. kaibigan nila, ng mga sitwasyon. Ay, payo pala natin sa ating mga texters. Mukhang dumadami talagang texters. Thank you very much. Unahan po Oo. tayo, no? Para Pasensya mabasa na yung po, kanila. Sige, babasahin naman namin kapag katapos po ng show. At siguro kung kayo po ay nakakapag-PM sa akin, PM nyo sa akin, sagot-sagutan tayo, ha? Pwede naman tayo mag-chat-chat. Oo. At sa social media. At mag-open po ako ng isang email. For them. Personal email ko. Yes. Kasi yung may iba talaga na hindi naman pwede daw pag-usapan din. Ay, oo. Kasi matagal na talagang ganun. Lagi ako natatanong kahit ano pang mangyari. Mga 5 years ago, may ganyan na ako. So, mag-open na lang po ako ng email para we can talk. Yes. diba? Pati ako susulat doon, ha? Ayoko! Anyway, maraming salamat po sa pakikinig sa Usapang Babae. Ako lang po masasabi ko, pagdating po sa friendship, kung ano man po ang ina-allow natin, that will continue. What you allow, you will continue. So, if it's toxic,
friendship already, then you have to let go. Correct. And I say amen to Miss Pelita Peralta. Uy, pareho po, at least dyan sa bagay na yan, nagkasundo. Minsan kasi salungat kami. Maraming salamat po, Chichi Espiritu Flavier, for Usapang Babae. Okay, have a great day, everyone! Mga usapin, opinyon at kaisipan ng mga kababaihan pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk, Usapang Babae. Samahan sina Pelita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810.